Gagi. Itong si Topacio talaga eh. Ang dami-daming nauobserbahan. Panoorin natin ito kung ano ang kanyang naobserbahan at mapa ay oo nga ka na lang. At sa pagtatalakay niya ng kanyang topic ay meron din akong isisingit na meron din akong nasagap no na chismis mga kababayan. So eto na siya. Parang promote ka, ha? Alam mo, TV show yan. nababahala ako na yung mga pinoprosecute noong mga panahon ni Pangulong Duterte na may relasyon sa drugs at saka sa mga ibang anomalya ay mukhang napapawalang sala sa ilalim ng pamahalang ito. Ano ba yung obserbasyon na yan, Cho? Oh. Di ba? Nauna, si Laila de Lima. Wala namang problema kung siya ay na-acquit. Bagamat, alam nyo, mayroong question dyan dun si Gito, si Judge Gito, Opo. na nag-acquit sa kanya. May nagsabi sa akin, hindi ko alam kung tama o mali ha. Siyempre hindi be-verify ito ng ating Department of Justice. Na yung panel of prosecutors gustong ipa-inhibit o ipalipat sa ibang huwes yung kaso ni Laila de Lima. Aba. Bakit naman? Sapagkat yung huwes na naglilitis ng kanyang kaso ay estudyante niya. Ah. Noong Oh, may ganyan palang chismis. And then, anong nangyari doon sa sa judge? Sige nga. siya ay nagtuturo ng batas Ayun. ni Laila de Lima, estudyante. Ngunit, pinigil daw, di umano, ng mga opisyal ng DOJ. At ang naging resulta nga ay naabsuelto si Laila de Lima. So, ibig sabihin, ang sinasabi dito ni Topacio ay merong kakaibang relasyon, yung judge kay De Lima. Ganun ba yun? Topacio? Hindi nila sinunod yung payo ng panel of prosecutors na dapat yun ang nakakaalam ng sitwasyon on the ground, so to speak. Kung nararamdaman lang may bias, etc. Opo. Hindi nila sinunod. Dapat yun. Automatic yun. Kung may duda ka doon sa huwes, pa-inhibit mo eh. Ayun. Yan ang Totoo naman yun. Totoo naman. gustong gawin ng panel. Ayaw naman nitong DOJ. Sabi lang naman sa akin, may isang bubuwit na nagsabi sa akin. Oo. Bubuwit At talaga. dismayado nga daw sila. At kita nyo, ano nangyari? Eto na. Ano ang nangyari? Sige. Maganda to. Doon sa nag-absuelto kay Justice tuloy, kay Senator De Lima. Opo. Hulaan ko. Na-promote, no? Na-promote. Tingnan nga natin. Inangat, pinromote sa Court of Appeals right after. Sabi ko na nga ba eh. Sabi ko na nga ba. Oh. At ito pa, magtataka ka ha. Tignan nyo lang kung anong konklusyon nyo. I want you to draw your own conclusion. Doon, si De Lima ay naabsuelto. Okay. Sinong pinasalamatan niya? Hindi naman yung hukuman na naabsuelto sa kanya. Hindi. Sino kayo? Si Pangulong Marcos ang pinasalamatan niya. Hindi niya pinasalamatan yung mga abogado niya. Opo. Si Pangulong Marcos. Dun- Ayan, on record dyan, may video yan. Bakit executive ang pinasalamatan mo na ikaw ay naabsuelto? Ah. Meron ka bang nalalaman? Hindi ba dapat ito nung una yung pasalamatan mo, yung mga abogado mo? Kasi sila yung talagang nagtanggol sa'yo doon sa korte. Kaya mapapaisip ka talaga, bakit si Pangulong Marcos ang pinasalamatan niya? May hokus-pokus bang nangyayari dito? Dahil ba si De Lima ay critical sa mga Duterte? Eto pagsusunod-sunodin natin itong mga pasabog ni Topacio at mapagkoconnect mo talaga eh. Man na hindi namin nalalaman. Number one. Number two, bakit yung nag-absuelto sa'yo na huwes ay ginantimpalahan? Ayun. May something. Oo. Yun lang naman. Wala akong sinasabing may something o wala. Basta, these are the facts. Kayo na mag-isip. O number two, yung natakot noon kasi sinasabing drug lord na pinarusahan din naman ng ombudsman ng perpetual absolute disqualification yung si Mayor Jed Mabilog. Ito yung pinaka-latest. Binigyan ng clemency ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano itong argumento dito o yung pasabog dito ni Topacio? Hindi siya yan ha. Ito tayo, mabilog din tayo. Pero ito si Mayor Jed Mabilog. Pinarusahan ng ombudsman. Ito pinaratangan ng drug lord. Although wala namang kaso. Tayo ay parehas dito. Pero the ombudsman found na siya ay merong unexplained wealth. Patay tayo dyan. So, ombudsman mismo, no?
ang nakadiskubre at may desisyon na meron kang unexplained wealth eh. Hanggang sa mga panahong ito, unexplained wealth pa rin siya. Pero bakit binigyan mo ng clemency? Ha? Pangulong Bongbong Marcos. Dahil ba pareho kayong merong hindi maipaliwanag na yaman? Nagtatanong lang naman ha. At siya ay pinagbawalan na humawak ng kahit anong pwesto sa gobyerno. Ngayon pwede na. Pwede na ngayon. Oh. Okay. Anong ginawa sa kasulukuyang administrasyon? Binigyan ng pardon, executive clemency. Pwede ka na. Alam mo, ito yung chismis ko. Alam niyo ba kung bakit napakaingay ni Drilon? Alam niyo ba kung bakit inaatake niya si PRR? At alam niyo ba kung bakit biglang nagising sa kanyang mahimbing na pagkakatulog? Meron akong nabalitaan na itong si Drilon pala ay pinsan pala niya itong si Jed Mabilog. Yun naman pala, sumisip-sip sa Pangulong Bongbong Marcos. Itong si Drilon. Kaya naman pala, maingay. Kasi ito pala, yung inilalakad na meron na palang kasi mag-a-apply ka naman dito. Kung magkakaroon ka na kung gusto mong mag-avail ng clemency, hindi naman basta-basta, ikaw, trip ko na, pawalang sala na kita. Lahat ng kaso mo, wala na, burado na. Hindi naman pa pwedeng ganun eh. Kaya naman palang ingay-ingay ngayon ni Drilon. Kaya naman pala gising na gising si Drilon. Kasi nga, pinsan pala niya itong si Jed Mabilog. Now you know. Nang tumakbong muli. Pardon ka. Wala kang sala. Sinong lamang ang nakapagbibigay ng executive clemency? Pangulo. Sabi kasi, because of his adherence to good governance, magaling daw na opisyal si Jed Mabilog. May findings ka ng ombudsman na unexplained wealth. Anong mensahe sa ating mga taong bayan? Hindi balik ka ng magnakaw. Basta magaling na opisyal ka. Kasi he was found to have amassed billions in unexplained wealth. Kaya siya ay, sinabi ng ombudsman, hindi ka na pwedeng humawak ng pwesto kasi hindi mo maipaliwanag kung ba't bigla kang yumayaman pag nakapwesto ka. O ngayon, pwede na ulit siyang tumakbo. So, mas malaki na naman yung posibilidad na yung unexplained wealth niya madagdagan pa. Di ba? Hindi po yan. Pagbibintang, ang ombudsman ang nagsabi niyan. Kita mo, pinardon. Yun ang mensahe. Okay lang. Sa ilalim ng administrasyon na to, kahit may finding na may unexplained wealth ka. Good governance? Anong good governance pinagsasabi? Napakalabo. Paanong good governance? Ang dami-dami ang unexplained wealth. Pero yan ang new normal dito sa kasalukuyang pamahalaan na ang pinararating na mensahe sa ating mga mamamayan, okay lang ang magnakaw. Okay, ito, ang last. Natatandaan mo yung Dengvak siya? Opo. Ako po, patay tayo dyan. Janet Garin, Pinoy, buti na lang, no? Sumalangit talawa ang kanyang kaluluwa na nauna. Kawawa sana dito si Pinoy. Grabe. Pero, anong nangyari dito kay Janet Garin? Absuelto, mga kababayan. Dinimanda po ng VACC at ng Citizens Crime Watch at ng Public Attorney's Office. Itong sina then Secretary Garin at ilang mga personalidad. Dahil napakarami po, hindi lamang yung may problema na last minute naglagay ng bilyon-bilyon, 6 na bilyon, 5 bilyon ba yun? Kung hindi ako nagkakamali, alam niyo itong Dengvak siya. Yung dengue, hindi naman one of the top 10 na nagiging sanhi ng kamatayan dito sa bansa. Opo. Pero, ang budget niya ng dengue ay mas malaki pa sa lahat ng budget ng 10 top 10 na sanhi ng pagkamatay dito. Gagi. Parang walang panagkaiba, no? Dito sa sa budget ng education saka sa DPWH na mataas pa yung budget ng DPWH kaysa sa education. Nasa konstitusyon na dapat ang pinakamataas na mayroong budget na ahensya ng gobyerno ay Department of Education. Same! Pneumonia, yung mga ganon, etc. Bago, yan ay noong 2015, last working day ng 2015,
Binigyan ng bilyon-bilyong budget, di wala pa ngang certificate of product registration. Kaduda-duda pa nga yung mga dangers ng Dengvaxia. At hindi lang yan, talagang pumunta sila doon sa ibang bansa. Punta sila dito sa Europa para lang i-meet talaga yung mga executive ng ano ba yung kumpanya na yon. Kalimutan ko na. Sa dulo ng dila ko kasi meron pa akong gamot dito na na pinoproduce nila dito sa Europe eh. Wah, paki-comment nga kung sino yung yung kumpanya guys na na involved dito sa Denvaxia na to. Hindi ko talaga matandaan eh. Inapprove nila, nag-angkat sila ng milyon-milyong dosage ng Dengvaxia. Ngayon, ang Dengvaxia dapat, katulad ng ginawa noon sa ibang bansa, ay doctor-based. Ibig sabihin, bago Study base. mo bigyan ng Dengvaxia dapat, ay titingnan ka muna ng doktor. Yes. Kasi yung pala, pag hindi ka pa nagkakaroon ng dengue, ay pag nilagyan ka noon, Makakamatay. malaking tsansa na ikaw ay mamatay. Opo, ganun nga po. Kaya tinitingnan muna ng doktor. Eh dito hindi, indiscriminate. Lahat ng makita nila. Dapat nga mga estudyante, pero nagkataon, binibigay nila yung Dengvaxia. Summer vacation. Oh. Pati tuloy pulis, binigyan na ng Dengvaxia. Hindi lang pulis. May mga namatay din na doktor. Hindi nila malaman kung anong gagawin nila dun sa dengue vaccine eh. Oh my God. Inimbestigahan yan ng Senado. Pati ng House. Opo. Okay. Ha? Ito pa, itong Janet Garin na to, naging congresswoman pa. Sinabi, may problema yung bakuna. Yung ginawa ng gobyerno na pagbabakuna ang naging sanhi ng pagkamatay ng daan-daan na bata. Oo, kasi maalala ko na na naghuhukay pa talaga sila ng mga bangkay ng mga bata, no, na nangamatay dahil sa petsa nila na merong kinalaman nga yung Denvaxia. Nanguna dyan si Attorney Persida Acosta noon. Naalala ko talaga yan eh. Kasi talagang very gruesome talaga yung mga resulta ng mga ine-exhume nila na mga bangkay. mga bata. Mga bata! Pati matanda actually, may mga nabiktima. Anyway, bakit nila ginawa itong Dengvaxia na milyon-milyon ang binigyan nila? Para sa kampanya. 'Di ba? Kasi 2015 to eh. Mga December 2015, last 2 days, December 30. Talagang pinasok talaga nila yung last day ng merong opisina ng gobyerno, no? Para wala nang habol, tapos na eh, 'di ba? Hindi, at saka hindi pinadaan sa doktor sapagkat ginamit nilang pangkampanya. Obvious yan, ang dami nagtestigo. Sinasabihan nila yung mga health workers sa kinuha nila. Pagkaturok, sinasabi, o yan, libre ha. Kay Mar Rojas, libre yan. Kay Noynoy Aquino, libre yan. Pag pumunta kayo sa doktor, 10,000, 15 milyan. Ginamit nilang pangampanya. May mga t-shirt pa. Oh, so ngayon, ayuda naman ang AKAP naman ang pinangangampanya nila. Tulad, AX, MAIX, kung ano-ano pang mga ayuda. Mar Rojas, pinatunayan namin lahat yan sa Senado. Pag binasa mo. Oh my God. Kaya yung kami ni Jigs Magpantay, Opo. Citizens Crime Watch, alam niyo, nagdemanda kami sa ombudsman niya. Opo. 2 pick-up truck ng ebidensya ang binigay namin. Kagi 2 pick truck, ebidensya. Tapos pinawalang sala lang. At dinimanda, nasa Sandigan Bayan na po yan. Yung kay now Congresswoman Garin. Opo. Pero, yung demanda ng PAO ng homicide through reckless imprudence laban kay Garin, dahil kaalyado na nila ngayon, at itong si Garin ang attack dog nila doon sa Quadcom na nagsasabi, sinabihan pa yung kliyente ko, pathological liar daw, etc., very unparliamentary. Dapat Topacio, dapat to, sampahan mo din ng ethics complaint. Bakbakan mo sila. Alam mo, kahit wala mangyari, kasi obviously, poprotektahan nila yan si Dan Fernandez na pinailan mo ng kaso ng ethics, ng ethics complaint. Mababasura yan, pero tama ka eh. Dapat meron talagang gumalaw. Meron talagang mag-file para malaban ng taong bayan na talagang mali yung kanilang ginagawa. Power tripping talaga eh, no? Pero ano yung nakikita nyo sa tatlo? Si De Lima, si Mabilog, tsaka si Garin. Puro anti-Duterte yan.
Kasi itong si Jed Mabilog ay kabilang sa mga narco-politicians. Nasa drug watch list yan ni Pangulong Duterte. Anong ginawa niya? Umiyak lang sa Senado. Ayun, pardon. Wala na yung kanyang mga kaso. Pero hindi nawawala yung katotohanan na yung ombudsman nagsabi na, teka lang, hindi ka pwedeng tumakbo kasi meron kang unexplained wealth. So, itong tatlong to, ang pinaka-common talaga nila ay very critical o mga critics ng mga Duterte. Sino ba kaya ang susunod? Ano mga kababayan? Sino ba kaya? Well, alam naman natin na ang politics talaga, lalong-lalo na papalapit yung eleksyon, politics is a number game, ika nga. Mas marami, kahit na hindi mo dating kaalyado yung mga yan. Kunin mo, dumami lang kayo. 'Di ba? So, ano masasabi niyo dito mga kababayan sa nangyayari? Na yung mga sangkot sa mga anomalya, talaga namang napapawalang sala ng administrasyong ito. Take note, ang sabi ni Topacio, doon pa lang mag-iisip ka na. Bakit ang pinasalamatan ni De Lima ay si Pangulong Bongbong Marcos?